Kumusta kayo mga padreng? Welcome back to my channel. Masaya po ako na naibabahagi ko po yung aking mga nalalaman patungkol sa pagkukumpuni ng motor, sa pagwa-wiring. So sa inyo po ako humuhugot ng lakas upang maisagawa ko po yung mga bagay na tulad po nito. At ngayong gabi, i-share ko po sa inyo gamit po yung ating manual ng Honda Click 150. So, i-share ko po sa inyo ang iba't ibang klase po ng sensor at pag nag-malfunction po ito, ano po ba yung magiging resulta? Ano po ba yung magiging pakiramdam ng ating motor? Kaya wag na natin patagalin at simulan na natin yan. So, yung mga padreng, yung una nating sensor, yung ECT sensor. So, familiar po ba kayo sa ECT sensor? Ang ECT sensor, engine coolant temperature. Paano ba natin malalaman na magma-malfunction ito? At ano po ba yung magiging epekto sa makina? So, yung pangalawang sensor po natin, yung TP sensor o throttle positioning sensor. Pag nag-malfunction po ba ito, ano po ba yung magiging epekto sa makina? Yung pangatlo po nating sensor, yung VS sensor. Ito po yung sa speedometer sensor. Pag nag-malfunction po ba ito, ano ba yung magiging epekto sa makina? Oxygen sensor o yung oxygen, dun sa may malapit ito dun sa ating exhaust manifold. Dun po yung oxygen sensor. Yung ating ECM, pag nag-malfunction po ba ito, ano po bang epekto sa ating makina? Yung CKP sensor, ito po yung nandun sa may stator ng Click 125 o Click 150. Pag nag-malfunction po ba ito, ano po ba yung magiging epekto sa makina? So tara, simulan natin, babasahin natin ng isa-isa. So ito yung ating ECT sensor, yung engine coolant temperature sensor. So nandun siya sa may malapit sa stators, malapit sa block. So block o cylinder head, makikita nyo doon. So basahin natin pag nag-malfunction siya. Ito PGM FI system. Okay, dito troubleshooting. So ang code niya, code 7. ECT sensor malfunction. ECT sensor low voltage. Pag mababa daw yung voltage, hard start at low temperature. So kapag hard starting, kapag malamig yung makina, automatic yan. Etong ECT sensor may problema at meron siyang code na 7. So nagma-malfunction din siya sa high voltage. So, ang epekto niya, hard starting din siya at low temperature. So, ibig sabihin, kapag malaki yung, malamig yung makina, hard to start, ang may problema yung ating ECT sensor. Okay, malinaw po ba? At isunod naman natin yung TP sensor, malfunction sensor at low voltage. So, yung TP sensor natin, TPS, nandun siya sa may ating malapit dun sa injector o yung sa ating throttle body. Okay? So, basahin natin dito. Sana nakakasunod po kayo. TP sensor malfunction, TP sensor at low voltage. So, pag nag-malfunction yung ating TP sensor, poor engine acceleration. Ito yung bumibirit ka na, ayaw pa bumirit nung makina. So, pag ganun po yung nangyari sa inyo, birit ng birit, ayaw naman humila o bumirit, may problema yung ating TP sensor. TP sensor malfunction at high voltage, ganun din siya. Poor engine acceleration. So, ito yung parang nadidelay yung ating acceleration. So, yung code po niya kapag low voltage, pares lang sila 8. Ayan, 8. Sunod naman natin yung VS sensor. Ito po yung ating speedometer sensor. Dito siya located. Ito. Diyan, speedometer. Yun nandun sa may
malapit sa ating air cleaner. So once po na nag-malfunction po yan, sinasabi dito, engine operates normally. So tumatakbo naman ng maayos yung motor. Ang problema lang kung click 150 yung motor nyo, hindi gagana po yung ating idling stop system. Idling stop system shutdown. So hindi po gagana yung idling stop. Kaya kung ayaw gumana yon, i-check nyo na yung ating speedometer sensor o yung BS sensor. Injector. Pag yung injector naman natin nag-malfunction, code number 12, injector po yan. Sabi dito, engine doesn't start. Ibig sabihin, hindi mo mapapa-under yung ating motor. May panel naman siya, umiilaw naman sa panel, pero hindi mo siya mapapa-start kasi, sabi dito, injector, fuel pump, ignition coil, shutdown po yun. Kaya pag nawalan po ng supply yung ating injector, automatic, wala na rin supply, wala na rin tayong kuryente, hindi na rin po uugong yung ating fuel pump. So kasi po pag umugong yung fuel pump, automatic isusupply niya sa ating injector. So tandaan nyo po, pag sira yung injector, hindi po uugong yung fuel pump, hindi po magbibigay ng kuryente yung ating ignition coil, shutdown po sila lahat. So malinaw po. Oxygen sensor, ito yung malapit sa may tambutso. Engine operates normally naman, so tumatakbo naman ng normal, pero may makikita ka sa dashboard code 21. So yan na may problema. ECM, ito yung ating computer box. Pag yan ang nagka-problema, engine stalls. Pag sinabing stalls, ito yung bigla na lang tumitirik. Hard to start, may rapanda rin. Rap idling, ito yung pabago-bagong minor. Pangit yung minor. Tapos, doesn't hold the self-diagnostic data. Doesn't erase the... Kahit gumamit daw tayo ng mga diagnostic tools, hindi mo na siya ma-erase. Okay? Code 52 CKP sensor, ito yung nandito sa ating stator. So pag ito po yung nag-malfunction, CKP sensor, engine doesn't start. Ibig sabihin, pag nag-malfunction po yung CKP, hindi gagana rin yung injector, hindi gagana yung fuel pump, hindi rin gagana yung ignition coil. So halos kaya hindi na po natin mapapa-andar kapag nasira po yung CKP sensor. So yun lang po sa araw na ito mga padreng. Sana po may natutunan po kayo sa akin kahit sa simpleng paraan. Ang hangad ko lamang po ay makatulong, ma-share yung aking mga nalalaman o natututunan sa ating mga manual. At kung nagustuhan nyo naman po yung ganito mga tutorial, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe, pakit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko na patungkol sa mga motor. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.